Maganda po tong video natin. Promise ko, very important. Alam nyo ba ang best time to sleep? Meron na palang pag-aaral nito. Tignan natin ha. Kung ano sinasabi ng pag-aaral. Ano best time to sleep? Para humaba ang buhay, hindi magkasakit sa puso, hindi ma-heart attack. Base dito sa UK research, sa tingin nila ay 10 p.m. to 11 p.m. ang pinakamababa ang tsansa magkaroon ng sakit sa puso. So, hihimay-himayin natin kung ma-apply ba sa atin, paano kung night shift ka, paano kung weekend, upuyat ka, tingnan natin. Okay, bedtime and heart disease. May connection pala to. Ito po kasi ang circadian rhythm natin. Lahat ng tao may ganitong pattern. May ganitong pattern. Papakita ko sa inyo ah. Ito, midnight. Madaling araw to. Ito, 6 a.m. Ito, tanghaling tapat. Ito, 6 p.m. Tingnan nyo tong blue na to. Yan ang magandang time to sleep. Pagdating kasi ng 9 ng gabi, mga tao naglalabas ng melatonin. Automatic yan eh. Melatonin, pampaantok yan. So, 9 p.m., aantokin ka na yan. So, kaya maganda makatulog ka na ng mga 10. Pagdating ng mga 7 a.m., bababa na yung melatonin mo. So, gising ka na dapat yan. Okay? Pinaka deep sleep, ito, 2 p.m., 2 a.m. Alas 2 ng madaling araw. Pinaka deep sleep. Pagdating ng alas 6 ng umaga, yung katawan natin maglalabas na ng stress hormone, cortisol. So, may stress ka na niyan. 7 a.m., ito na, taas na yung blood pressure mo. Ito na yung pinakamataas na blood pressure. Kaya nga may tinatawag na morning hypertension. Pinakamarami na i-stroke, na heart attack, umaga. 6 a.m. to 10 a.m. Diyan, tumataas ang BP, na-excited, maraming iniisip. Yung katawan kasi may pattern talaga eh. Melatonin, pampatulog. Dito, babagsak na melatonin. Stress hormone para makatrabaho ka na. Pinakamagandang exercise daw, bandang hapon, mga 5 p.m. 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m. Tapos yan, matutulog na naman. So, kung titingnan mo tong normal circadian rhythm ng tao, pati ang resulta ng study, 10 to 11 p.m., parang tumutugma siya. Nakita pa sa pag-aaral, yung natutulog ng midnight at dito madaling araw, mas mataas ang chance magkaroon ng sakit sa puso. Okay? Tingnan muna natin. Ito kasi study lang. Ito po, pareho din sa kanina, nakabaliktad lang yung drawing. Dito naman ang midnight, dito ang 6 a.m., dito ang tanghaling tapat, dito ang 6 p.m. Inuulit ko lang, 9 p.m., ayan na, melatonin. Pagdating ng umaga, 7:30, mahina na melatonin, gising ka na. So, tumataas ang BP mo, sharp rise, blood pressure, 645. So, dapat, mas maganda, tulog ka na ng mga 10 p.m. para relax na relax. Diba? Pag mataas na blood pressure mo dito, kaya nga sabi ko sa mga may high blood, inom ng gamot sa gabi. Pag uminom ka ng gamot sa gabi, at least controlled ka na dito. Kasi epekto ng gamot, tutuloy siya up to 24 hours yung mga iba. Kasi pag iinom ka ng 8 a.m., late na yan, na-stroke na yung pasyente. Diba? Kaya gusto mo sa gabi. Tapos tingnan nyo pa, bowel movement to sa gabi suppress. So, hindi ka dapat, pag mga 10 p.m. ka na, mapipigilan na yung pagdumi mo, matutulog ka na eh. Mahirap naman matulog na LBM ka, di ba? So, paggising sa umaga, 8:30 a.m., dyan din maganda mag-bowel movement. Maggalaw ka na kasi. Highest testosterone daw, 9 a.m. sa mga pagtatalik. Ewan natin kung tama to. Pero 9 a.m. daw. Very alert sa umaga. Coordination, reaction time sa hapon. 5 p.m. Muscle strength, exercise. Mga dito maganda mag-jogging. Sa gabi, relax na. So, pag sumunod tayo dito, base do sa pag-aaral, less heart disease. Maganda yung study nila sa UK, tingnan mo. 88,000 participants. Ang dami. Ang dami nilang sinundan. Tapos, hindi lang to questionnaire, Yung 88,000 nilagyan nila ng makina dito, aparato. Accelerometer. Nilagay nila dito para malaman talaga kung kailan siya nakakatulog, kailan siya gumigising.
ang nakita, yan chinek nila maigi. Ang resulta, ito po, yung study nila, 2021 lumabas, European Heart Journal. Sa 88,000 people, 3,100 nagkasakit sa puso. Tapos tiningnan nila, sino yung mas nagkakasakit sa puso? 3,000. Tapos yung mga pinag-aralan na edad, ang edad nila from 43 years old to 79 years old. Medyo matatanda ang pinili nila para kasi mas malaking chance magkakaroon ng sakit sa puso. Average age 61. So pag ganitong age group, maganda 10 to 11 p.m., 3,000 nagkaroon ng sakit sa puso. At ang pinakamababa na less na nasali dito ay 10 to 11 p.m. Na-check na yan kung smoker ba siya, mataba ba siya, na-balance na yan. At tignan niyo po, ito po yung nakakagulat. Pag natulog ka daw ng 11 p.m. hanggang 12 midnight, marami natulog sa atin, 11 to 12 po, 12% higher risk for heart disease. Konti, tumaas na. Pag natulog ka ng alas 12 ng madaling araw hanggang alauna ng madaling araw, alas 2 ng madaling araw, gising ka pa, doon ka pa lang matutulog, tignan mo to, 25% higher risk for heart disease. Bakit? Hindi nila ma-explain pa. Siyempre, ano lang to, association. Siguro, yung natutulog ng madaling araw, mas unhealthy din yung habit. Baka mas marami nakakain, mas may bisyo, mas puyat, mas stressful. Pwede rin yun. Kaya ang tulog niya madaling araw. Okay? Tapos yung risk, nakita nila mas mataas sa babae. Pag sa babae, mas kailangan talaga mas 10 to 11 p.m. tulog ka na. Tapos nakakataka din, yung mas maaga rin matulog, mga 8 p.m., 9 p.m., may higher risk din siya. So, hindi ko alam bakit mas mataas ito. Siguro, baka mas may sakit, o dahil hindi lang natin nasusunod itong pattern na to. Kung sobra aga kasi, ang gising mo na rin, nandito na. 4 a.m., 3 a.m., gising ka na. So, medyo namamali ka dito sa pattern. Paano yung mga night shift workers? Hindi natin masabi, hindi naman ito na-test sa night shift workers. Di maganda, bawi na lang sa umaga. Pero marami na pong pag-aaral. Basta night shift, gising sa gabi, tulog sa umaga, nakita nila higher risk talaga. For heart disease, diabetes, pati breast cancer, may konting association. So, sabi ko nga, pag 40 and below, bata ka pa, gusto mo mag-night shift, okay lang, kailangan kumita ng pera. Pero kung 50 years old ka na, iwas na tayo sa night shift. Kasi hindi na po maganda, baka magkasakit sa puso. Okay? Yan na nakitang resulta. 25% higher risk pag madaling araw. At ang maganda dito, simpleng oras lang ng pagtulog, mababawasan na yung mga ospital sa sakit sa puso. Ano? Bukod sa timing ng 10 to 11 p.m., yung haba ng tulog importante rin, di ba? At least 7 hours. Pero bukod sa 7 hours, yung oras tama rin dapat. Okay? Yan na ideal. Pero syempre, dapat pag-aralan pa rin bakit ito. Pero maganda na itong trial na ito. Okay? Ang sabi nga ng mga researcher, 3 bagay lang daw kailangan gawin ng tao. Kailangan natin kumain, kailangan kumain ng healthy, uminom ng maraming tubig, at matulog. Libre ang tulog eh. Diba? Sa libreng tulog, mababawasan ng 25% yung sakit mo sa puso. Pwede na yan. Makakatipid na ang Pilipinas yan. Diba? Mas konti mapupunta sa heart center. Diba? Kung susundin lang yung tamang tulog at hindi magpupuyat. Kaya yung mga nanay, pasa nyo to sa mga anak ninyo, yung mga late matulog. Okay? Lagi nga may labas. Kaya mas maganda aga-agahan na lang. Paano makatulog ng tamang oras? Stick to a regular schedule. Pati weekend daw to. Weekend. Diba tayo, minsan weekend po yan. Same time ang tulog, same time ang gising. Sa gabi daw, wag na magpapailaw. Okay? Pag gabi na, wala ng artificial light. Kasi artificial light, nakakababa ng melatonin. Kaya dapat yellow light. Yellow light is better pag gabi na. Pwede ka may yellow light, hindi masama. Pero pag bright lights, lalong hindi maganda doon sa melatonin natin. Pagising na umaga, 6 a.m., mas maganda po maglakad-lakad, magpaaraw. Para umayos nga doon tayo sa cycle. 6 a.m., gising na kasi. Physical activity, sa umaga, sa hapon, okay. Wag lang po yung malapit na matulog bago magja-jogging. Mahirap din yun.
Cellphone, pwede gamitin yung blue light para hindi bumaba yung melatonin.